Good evening, Tita El, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lang po akong Daisy at nagtatrabaho ako sa isang flower shop dito sa Manila. Masaya ako sa trabaho ko kasi dun pa man sa probinsya, ito na po ang hilig ko. Nung mga bata pa kami, pag naglalaro kami ng kasal-kasalan, ako palagi yung gumagawa ng flower na bouquet. So, never din akong naging bride kahit po sa laro lang. Kinikilig ako tuwing may mga lalaking nagpapa-arrange ng flowers sa amin sa shop. Lalo na pag alam kong para yon sa mga girlfriend nila. Tapos, kita mo talaga sa mga mata nila na excited nilang ibigay yung flowers sa mga mahal nila. Naalala ko rin po tuloy lagi yung ex ko sa probinsya. Dati kasi kahit di ako naging bride sa kasal-kasalan ng mga bata pa kami, lagi naman niya akong binibigyan ng sariwang bulaklak. Gustong-gusto niyang pitasin yung nasa loob ng bakuran ng napakang sungit naming kapitbahay. Yun talaga yung trip niya, no? Yung mapuputulan siya ng o kaya mapapatpat siya sa palo. Baka yun nung masungit yung nakapitbahay may mga magagandang bulaklak kasi, di ba? Yun din po yung dahilan kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya. Pero hindi sapat ang bulaklak para forever kaming magkasama. Ikakasal na po kasi siya. Nabuntis niya yung kababata namin na laging bride tuwing kasal-kasalan. Ang kulit lang kasi mga bata pa lang pala, nagpa-practice na silang ikasal. Grabe, plakadong-plakato na yung I do. Diba? Sandali, pwedeng magtanong na curious ako, nung naglalaro kayo kasal-kasalan, may kiss na ba yun? Ako sana, diba? Parang, wag ganun, diba? Paano ba? Baka may takip sa bibig or sa cheek, beso-beso lang ha. Sana hindi naman tinototohanan. Uso pa ba yung kasal-kasalan ngayon sa mga bata na naglalaro? Kasi iba na yung generation ng mga kids ngayon. They're more on online games. They're more, like they're into their gadgets. Konti na lang yung mga nakikita ko naglalaro sa kalsada. Pero meron pa rin naman. 'Di ba? So sana kung yung mga anak nyo naglalaro pa rin ng luto-lutuan at ng kasal-kasalan, unang-una sa luto-lutuan, huwag niyong kainin yung mga dahon, baka nakakalason yun, 'di ba? Sa kasal-kasalan, wag naman yung tunay na halikan. Naku, babata nyo pa, ano ba yan? Tsaka baka mahawa kayo, baka may sipon, ganyan, 'di ba? Uy, tandaan nyo may COVID pa rin. Anyways, back to the story, pasensya na. Na-curious lang ako. So sabi nga niya, bata pa lang nagpa-practice ng ikasal. At ako, hanggang ngayon, taga-arrange ng flowers ng iba. At kahit alam kong ako pa rin ang mahal, wala nang sense yun kung meron na siyang ibang uuwian. Hindi ko alam, Tita El, kung darating pa ba yung panahon na kaya ko pa ulit magmahal. Sana, di ba? Pero di ko po yan masasabi sa ngayon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento ko. Nagmamahal, Daisy ng Manila. Daisy, ganda ng pangalan mo o ng alias mo. Talagang pati bulaklak. Ba't yung pag ginawang Daisy Rose? Ganyan. O kaya, Daisy Rose Bougainvillea. Ayan, yung mga ganyan. Pero anyways, Daisy, mukhang broken ka dahil ikakasal na yung ex mo, nakababata mo, sa isa mo pang kababata na nabuntis niya. Yung pakiramdam ko habang binabasa ko yung sulat mo is, I feel that you're very heartbroken sa nangyari. Though ex mo na nga siya. 'Di ba? Wala din kasi clear kung ilang taon ka na at kung paano kayo nag-break ng ex mo, pero ex mo na nga siya at ikakasal na siya sa isa mo pang kababata. Ang unang tanong, invited ka? Invited ka ba, Mars? Parang ang sakit nun, no? Kaya niyo yun? Hindi ko kaya yun. At saka bakit pa? Baka mamaya ako pa yung magsabi, tigil ang kasal! Mahal ko siya! Di ba? Huwag ganun.
mahal ko pa pala siya. Ay, naku, ang laking gulo nun kasi paano yung reception? Ang mahal. Tsaka yung mga pinakatay na na baboy para maging lechon, 'di ba? But I feel that you're heartbroken. It's just that maybe some things are just not meant to be. Pero alam mo, iba rin kasi talaga kapag naging kayo nung childhood sweetheart mo. Iba talaga yun eh. Iba talaga, may tama talaga yun. Yun nga lang, ang isipin mo na lang is, at least kahit paano, naging kayo, naging parte siya ng buhay mo, naging parte siya ng love life mo. It's just that, siguro nga, hindi kayo talaga yung pinalad na magkasama habang buhay. Maaari, sa isang punto o sa isang yugto ng love life mo, pinagtagpo kayo. Pero hindi talaga siguro kayo yung nakatadhana na maging happily ever after. So, i-let go mo na yung si ex mo kasi sabi mo nga wala na rin namang saysay. Hayaan mo na sila maging happy. Total, matagal na nilang pinractice yan, Mars. Ang tagal na nilang mong pinractice. Di ba kita mo, ikaw rin, ang tagal mo nang nagpractice ng paggagawa ng bouquet. O hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng bouquet. So kung ano yung matagal mong pinractice at matagal nilang pinractice, hayaan na natin yun. Kumikita ka naman, di ba? You're making a living of what you love most. And that is important because kung ang trabaho mo ay sobrang passion mo at mahal na mahal mo, it's like you're not working anyway. Di ba? Para ka nilang naglalaro. Araw-araw, playground ito. Di ba? Ganon. Ang sarap lang pumasok sa work everyday because you don't feel like you're working. That's one. And doon sa sinabi mo na hindi mo alam kung makakapagmahal ka pa ulit. Sabi mo, hindi ko alam kung darating pa yung panahon na kaya ko pa ulit magmahal. At sabi mo nga, sana. Naniniwala ako na lahat tayo merong destined na magmamahal sa atin. Minsan nga lang, not the way that we expect it to. Minsan, yung iba, kaya single forever kasi destined pala silang maging loving uncle or auntie. Di ba? Yung mga ganyan. O baka naman destined silang maging foster father o foster mother. Pero yung sana, na all caps mong tinype na sana, S-A-N-A, sana nga dumating ang panahon sa'yo. And I also pray for you na sana dumating ang panahon na meron talagang itinadhana para sa'yo, para maging happy ka naman. At para sa wedding day mo, it's either ikaw ang gumawa ng bouquet mo para sobrang special, or at least for once in your life, which is a very special day, hindi ikaw ang gagawa ng bulaklak mo kung hindi may ibang gagawa nun para sa'yo. 'Di ba? Sana mahanap mo rin siya, and always remember na minsan kasi sa sobrang trying hard o napakang TH natin sa paghahanap sa ating significant other or yung makakasama habang buhay, the more na hindi natin siya nakikita eh. Sometimes when you least expect, dumarating siya. Malay mo, isang araw may magpunta dyan sa sa flower shop mo, pagkatapos magpagawa ng flowers. Pagkatapos sasabihin, hindi, para sa'yo talaga yan eh. Nax! Vilma Santos. Naalala niyo pelikula ni Vilma Santos? Yung anak niya si Luis, tas jowa ni Luis si John Lloyd Cruz. Yung nasa States yung setting, tapos nandun din si Vice Ganda. 'Di ba? Tapos siya, high school principal siya dito sa Manila. Anong title nun? Yung movie ni Vilma Santos, na anak niya rin sa movie si Luis, pero jowa ni Luis si John Lloyd Cruz. Tapos ang father niya, nag-cameo role si Edu Manzano as their father. Pinirmahan yung separation papers nila. I just forgot the movie, but that was in the early 2000s. Ganon din kasi yung setting eh. Si Vilma Santos, ayun, In My Life. Oo, si Vilma Santos, parang iniwanan ni Vice Ganda sa flower shop para mag-arrange ng flowers. May nilakad si Vice. Tapos enter ang isang Englisherong nagpa-arrange ng flowers. Tapos yung pala, pagkatapos mag-arrange ni Vilma, para sa kanya pala yon. Malay mo, isang araw, gano'n ang mangyari sa'yo. Diba? So sana one day,
um, matuto na muling umibig ang puso mo. Though, huwag ka magmamadali. Take your time to heal. Yung iba kasi ninanamnam yung hurt eh. So kung ganun kang klase, sige lang. Basta you have to promise me that one day, pagkatapos mong magngui-ngui, mag-iyak, pag tuyo na yung luha mo, naging muta na, tanggalin mo na. Tapos bangon na ulit. Tapos smile na. Okay? Kasi yung smile, kapag hindi ka palang ngiti, baka lalo ka hindi talaga makahanap ng jowa, te. Wala namang lalaking gusto sa babaeng laging nakasimangot. Meron ba? Aaron, sagot. Meron ba? Meron bang lalaki na gusto sa babaeng laging nakasimangot? Ha? Sino? Meron? Wala. O, kita mo? Ambot. Unless si Uncle Fester. Tenenenen. 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 Unless si Uncle Fester ka o miyembro ka ng Addams Family. Hindi ba? Sana nakatulong ang haba na DC. Sana one day matuto kang umibig ulit because love is a wonderful thing. Ang sarap ma-in love, ang sarap kiligin, 'di ba? And when you find that person, may you live happily ever after. Ganon. Okay? Haba ng hair mo hanggang Mindanao.